diretso na po tayo dito. Since wala na yung harang dito, ayan, subukan nating dumaan dito sa area na ito. Bagamat may mga gumagawa pa, pero pwede nang madaanan or mapasyalan tong area na ito. And mamaya panik tayo sa itaas. So cobblestone yung ginamit dito sa pinaka walk area dito sa ibaba. At eto na yung ilalim ng rampa. Sa mga adobe, no. Ayan, no. Dito mas maluwag, compared dun sa may bandang unahan. Ayan, dati natatanaw lang natin to sa kabila para makakuha tayo ng magandang view dun, pupunta pa tayo ng Binondo area para makuha na natin ito. Ngayon nandito na po tayo personally, binuksan na tong area na ito. Ayan, bagamat marami pa rin silang ginagawa, pero open na sa public. Ganda nito pag natapos. Pansin ko lang mas malawak ito, no? Mas maluwang, mas malaki compared dun sa mga bandang unahan ng mga store. Yan, hindi pa po natin alam kung ano yung mga store na ilalagay dito, pero sinasabi dito yung mga merong coffee shop, may mga makakainan dito, may mga pasta, may mga milk tea siguro, no? Ito naman tong area na ito. So meron pang space niya sa loob. Mga busy po yung mga workers ngayon dyan. Ayan, at ito yung mga basura na nakapadpad, papunta po palabas ng Manila Bay. Marami pang ginagawa. So inopen na ito, no? Ayun, binubuksan na nila ito. Conference room daw ito, tong area na ito. Yan, punta tayo sa may taas. Napakainit, at sa gabi yung mas maraming namamasyal dito. Ayan, na-compare natin yan sa kabila. Mas malaki yung nandun.
compare dito. Ayan. Ito yung mga store dito po sa may Phase 1C. So wala na pong baha dyan, nahigop na no yung kalakasan ng bagyong Karina at Bagat. Yung lagusan dyan para makatawid papuntang Manila Post Office ano, ay napuno po ng tubig dyan, ang lalim ngayon. Nadadaanan na po ng mga sasakyan. Ganda nitong hagdan na to no. Ayan, panik tayo dito. Dito naman sa itaas ano, makakatawid na rin tayo doon papunta naman doon sa may ilalim ng tulay, yung Binondo Intramuros Bridge. Dahil open na rin siya no. Ito sinarado muna ito. Sana lang mabantayan po talaga no, para hindi mababoy. Ayan, nagpo-position sila ng mga lamppost gamit ng equipment na yan. Babawas sila para maipasok nila yung lamppost. Yan, ito yung view natin dito sa itaas. Ayan o. Okay, so pag diniretso nyo po dyan, makakatawid na tayo dyan ano. Open na rin po yan. Pero hindi na po tayo tutuloy doon at para maipakita ko naman yung dito sa may Phase 1A area. Panigurado to sa Christmas ay ang sarap na rito mamasyal dahil ang ganda-ganda na. Pag natapos to maganda to eh. Ayan, punta na tayo dun sa ano, sa Phase 1A. May mga estudyante TikTok. Ito, ilalim tayo ng Jones Bridge. Ay. Ay, vlogger pala si Kuya. Yapos, ayun na, paano siya? Sige. Pangalan ko yan. Kuya Ron TV. Kuya Ron TV. Kuya Ron TV. Kuya Ron? Kuya Ron TV! Oh! Shout out! Yes, tayo!
napakainit pa at walang namamasyal dahil sobrang init. Ayan, tingnan lang natin doon sa dulo kung nagbabaon na ba ng poste, kasi naroroon yung barge ngayon sa may dulo ng esplanade dito sa area na ito. Init. Dito ang ganda, oh. So may mga mauupuan dito. Ayan, so sa hapon napakaraming nagtatambay dito na mamasyal. Andito na yung barge sa dulo, kaya lang hindi natin matsempohan kung mag-ooperate ito, no, dito. Siguro since under negotiation pa yata dun sa may Port Santiago, baka ito na po muna yung itutuloy nila since naririto na yung barge na may mga lamang poste, mga ayun, no, yung mga cement post o concrete post, ano. Okay, so ito po update ni Kuya Ron dito po sa Pasig River Esplanade project ng Pangulong Bongbong Marcos, yung Pasig Bigyan Buhay Muli. Once again, hindi lamang po puro beautification, ano, mga paglalagay ng esplanade, mga paglalagay ng mga parks, viewing decks dito po sa kahabaan ng Pasig River. Kasama na rin po dyan yung pinaka main goal nila, yung Pasig River ay luminis muli, rehabilitation nitong Ilog Pasig at pagtatanggal ng mga squatter, mga nagtayuan, gumawa ng mga barong-barong dito po sa kahabaan ng Ilog Pasig. Tatanggalin po lahat yan. Okay, maraming salamat. Please don't forget to like, share and subscribe. Once again, God bless po sa atin lahat. Ingat po tayo.